Hindi ko alam kung nag-practice talaga yun si Auntie Claire. Hindi ko talaga alam. Hindi ko narinig yung pangalan niya kasi. Ayoko yan siya matanggal. BBM, wag mo yan siya tanggalin kasi everyday nakikita yan ng mga tao, natatawa yung mga tao sa'yo, BBM. Kaya gusto ko, steady lang dyan si Auntie Claire. Well, para mayanig siya. Kasi pag kinailan mo naman siya ng 5 million, parang baka hindi naman siya mayanig. Kaya yung mga sinasabi niya, ano na niya lang, sa nervyos niya ba? Apo, at Sa nervyos ni Auntie Claire, ni Attorney Claire, offensive din siya. Common sense yan. Na kung tagapagsalita ka ng presidente, huwag ka na magsalita sa personal mo na vlog. Diba? Opo. Dapat ka, dinilit niya na lang yan o sinuspend niya na yung personal vlog niya nung in-appoint siya. Hindi niya ma-distinguish talaga kung ano yung trabaho niya, na focus lang siya as spokesperson ng presidente o yung trying to please BBM. Yung gusto niyang Star Award siya ni BBM ba? Atakihin niya si Sara. Opo, attorney, pag-uusapan po natin itong ang kaso sa pagitan ni Congressman Leviste at ni Yuse Claire Castro. Sinampahan po ng civil libel na nagkakalaga ng 110 milyong piso ang isinampalaban nga dito kay Yuse Claire. Ano ba ang inyong masasabi? Bakit marami nagtatanong bakit walang kulong at pera lang ang gusto ng hingin na mula sa respondent? Kasi for every unlawful act, for every crime, there attaches a civil liability. Pwede mo namang i-file yun sabay doon sa criminal case pag-file niya or i-file niya separate. Ang ginawa ni Congressman Leandro Leviste, he filed a separate suit for damages under the civil code. So, acts contrary to law, di ba? Opo. Good customs, yan ang basis niya. So pero ang unlawful acts, yun yung unlawful acts constituting libel. So number one, identified si Congressman Leviste directly, sinabi ang pangalan niya ni Castro. Number two, nagsabi si Castro ng mga salitang nakakasira ng reputasyon at honor ni Congressman Leviste or accuses him of a crime. In this case, sinasabi ni Castro na syndicated estafa daw itong ginawa ni Congressman Leviste. Number three, well, there's malice. Okay? May malice siya. Tingnan natin sa pagkasabi at sa facts, no? So, in this case, yung mga elementong yun ay present. Kaya si Congressman Leviste nag-file ng civil suit for damages based on libelous remarks of Claire Castro. Opo, attorney. Sabi mo nga, umaabot din sa 2.285 million pesos yung filing fees sa kasong damages na isinampakan ni Congressman Leviste. Sa karanasan po... Yes, because for every million, opo. The filing fee is around 25,000 unless updated na naman yan ng Supreme Court. So, 25,000 for every million. Yan. I-times yun ng 110 million. Yun ang filing fee niya. So sa tingin mo, indikasyon ito na legal strategy ito na para pahirapan yung depensa ni Yuse Claire? Well, para mayanig siya. Kasi pag kinailan mo naman siya ng 5 million, parang baka hindi naman siya mayanig. Opo. So talagang sa status ni Congressman Leviste at sa kanyang kakayahan, sa status niya, congressman siya. So, kaya niyang i-file for 110 million na damage suit. So, mas madali kasing manalo sa damage suit sa civil case kaysa dun sa libel. O nga po. Kasi dun sa libel, mahirapan yung meron kasing di ba? Meron kasing ruling na pag ikaw ay public official o ganyan, elected, no? Congressman ka, hindi ka dapat onion skinned. Opo. Pero kung ma-establish naman niya ang malis, mapapanalo niya. Pero mas madali mapanalo ang civil case. Kasi ang standard ng ebidensya na required ay preponderance of evidence lamang. Kumbaga ay
makikita mo sa mga sinabi ni Claire Castro at sa mga post niya na paulit-ulit, ganyan. Pero dun sa libel na kriminal na may patong na kulong, kailangan ma-prove niya beyond reasonable doubt yung mali siya. Opo. So totoo po yung sinasabi na mas mataas yung chance na ma-dismiss yung libel case kapag ang nagrereklamo ay isang public official dahil nga po doon sa doktrina ng freedom of speech at yung public interest. At saka hindi sila dapat balat sibuyas, di ba? Itong kay Congressman Libiste at kay Claire Castro, kung itutuloy itong libel talaga ha, magiging landmark case ito. Bakit? Kasi yung inaabla ni Congressman Libiste ay hindi naman journalist. Hindi rin naman siya private citizen. O public official din siya. O kumbaga, public official, elected official versus a government, a high government official. So, kumbaga, ang expectation ng public sa kay Claire Castro ay iba kaysa expectation ng freedom of speech ng mga journalist. Kasi si kay Claire Castro, dahil siya ay katawan, she's representing the president as spokesperson, pag sinabi niya yun, may bahid na siya ng political color. Kumbaga, may malisya siya. Opo. Balikan ko lang yung nabanggit po ninyo, attorney, na ito nga sabi nga ni UC Claire, Auntie Claire, na possible na haharap po ng large-scale estafa itong si Congressman Leviste. Ano bang mga dapat patunayan ulit bago mo masabing may large-scale estafa po dito? Gawa-gawa niya lang yan. Hindi ko alam kung nag-practice talaga yun si Auntie Claire. Hindi ko talaga alam. Hindi ko narinig yung pangalan niya kasi sa practice. And I practiced for 20 years before I became Commissioner of COA and COMELEC. I was in court almost every day. I was a trial lawyer. I even have cases that I won in the Supreme Court. Di ba? The Anti-Bausi Act, landmark case. I was the lead counsel there. Maria Rowena Guanzon versus Judge Rufon. It's an ethics case. Itong si Auntie Claire, hindi ko ever narinig yung pangalan niya sa practice. Baka dahil siyempre younger siya sa akin. Pero kahit na younger, nakikita ko naman sila sa husgado, narinig ko sila sa mga events ng mga legal profession, di ba? So, itong mga sinasabi niya, syndicated estafa. Kumbaga, suntok sa buwan yan. Paano yan maging syndicated estafa yung pagbibenta ng share sa isang kumpanya? Hindi naman bawal magbenta ng shares ng isang kumpanya. Kaya nga, negosyo yan eh. Paano yan naging estafa? Sinong inistapa nila? Gobyerno inistapa nila? Parang, pag pinailan pa niya ng syndicated estafa, idadamay niya si Manny Pangilinan? Kasi idadamay niya Meralco? Di dumami na kalaban ni BBM? Diba? Kaya yung mga sinasabi niya, ano na niya lang, sa nervyos niya ba? Opo, Sa nervyos ni Auntie Claire, ni Attorney Claire, offensive din siya. So, kaya, kumbaga, haka-haka niya lang yan. Speculation. Opo, attorney. Gawa niya lang. Opo, mayong aga, mayong buntag, si Admar po ito. Attorney, may na po ba ito sa ating gobyerno na meron pong isang tagapagsalita, representative ng gobyerno, palace officer ito, tapos may dual entity na isang political vlogger din, meron siyang vlog eh. Tapos sinabi rin niya, binigyan niya ng linaw na yung kanyang pagiging vlogger doon sa kanyang channel mismo ay labas na doon sa kanyang pagiging isang opisyal ng gobyerno, attorney. Kung dalawa pala personality niya, di schizophrenic siya. Ay, alam ko may mga rules ang government offices sa ganyang kataas na ranggo. Ang sweldo niyan, mga 300,000 ha. Taas ng sweldo ni Auntie Claire ha. Kaya takot yan matanggal ni BBM eh. Alam ko may mga rules yan dyan sila eh. Hindi ko alam. Dapat ilabas na Malacanang ang rules nila tungkol dyan. Na kung spokesperson ka na, bawal ka na dapat mag-vlog-vlog. Ano ba yun? Hindi ba, pwede ba sabihin niya na, magandang umaga, mga higala. Ako ngayon ito nagsasalita, private person ako ha. Tapos doon, pag may doon ka sa Malacanang na ganyan, spokesperson ka naman, schizophrenic ka. Hindi ba dapat lang sa, kahit ethics lang, ethical lang, kahit nasabihin mo walang rules ba? Hindi ba common sense yan? Na kung tagapagsalita ka ng presidente, huwag ka na magsalita sa personal mo na vlog. Diba? Opo. Dapat ka, dinilit niya na lang yan o sinuspend niya na yung personal vlog niya nung in-appoint siya. Kasi baka yung vlog niya na yan, ginawa niya yan bago siya na-appoint.
So, hindi naman ho pwede yun kasi sino ngayon paniwalaan natin dito? Pag nagsasalita pala siya for the president, tatawa yung tao. Sasabihin ng tao, ito ba si... Ano bang personality ito ngayon? Si Dr. Jekyll o si Mr. Hyde? Opo, opo. Kaya, kung ako sa Civil Service Commission, i-inquiry din nila yan si Jose Claire. Tingnan mo yung rules ng Civil Service Commission sa ukol sa paggamit ng social media. Meron yan, meron yan. Nakikita niyo rin po na may impact kung bakit ganito po kababa yung rating ng ating administration na ngayon po. Kasi yung nasa communications, minsan labas na doon sa nagiging pagiging representative niya. Parang sarili ba niyang opinion? Hindi mo na alam kung sariling opinion niya or ine-echo niya yung ang stand ng gobyerno, attorney. Oo. Tsaka yung imbis na sabihin niya lang kung ano yung gustong sabihin ni BBM, anong policy niya, anong bagong project niya dyan, no? Ina-atake niya yung Vice President. Wala naman sa buong mundo ganyan na spokesperson ng presidente o leader ay dinadamay pa yung away politika sa Vice President. Yan ang number one niya talagang kapalpakan. Hindi niya ma-distinguish talaga kung ano yung trabaho niya, na focus lang siya as spokesperson ng presidente o yung trying to please BBM. Yung gusto niyang Star Award siya ni BBM ba? Atakihin niya si Sara. Opo. Binesweldohan natin siya eh. Binesweldohan siya ng taong bayan para gawin niya yung trabaho niya maayos eh. Hindi naman trabaho ng spokesperson yung mag-atake ka sa Vice President. Buti nga, hindi siya pinapansin ni Sara eh. Hindi naman siya pinapatulan eh. Opo. Ako din naman ang Vice President. Ba't ko naman ito papatulan eh? Mas okay nga eh. Mas lalong bumabagsak yung tingin ng tao kay BBM pag ito ang nakikita sa... Opo, attorney. Maisingit ko lang po. Meron po kasi siyang naging naging komento doon sa pagsasampa ng reklamo nga nitong si Congressman Leviste. Napatanong siya kung sino raw yung nasa likod nitong pagkakaso sa kanya at nakikita niya na parang may gustong magbusal sa kanyang bibig at sinasabi niyang kumbaga parang sino ang nasa likod na gusto siyang patahimikin po, attorney? At kailangan pa ba ni Congressman Leviste ng tao sa likod magsabi sa kanya na pailan mo yan? Desisyon niya yan. Nakita niyo naman yung, even if he's only 27 years old, he's very intelligent, he's determined, he's successful in his business and career. Ba't kailangan pa bang sulsulan yan? Kahit nakatabi niya si Topacio, ito pa, sarili niya yan, desisyon. Hindi niya yan, I doubt kung pasusulsol yan. Sabi lang yan ni Claire para feeling, siya ba? Feeling, this is bigger than you think. Parang Opo, may conspiracy ba? Parang para matanggal siya. Ayaw ko nga matanggal yan si Auntie Claire. Kasi si Auntie Claire, entertainment natin yan. Ayaw ko yan siya matanggal. BBM, wag mo yan siya tanggalin kasi everyday nakikita yan ng mga tao, natatawa yung mga tao sa'yo, BBM. Kaya gusto ko, steady lang dyan si Auntie Claire.